May nakataas ngayong babala ng tsunami sa Mindanao dahil sa magnitude 6.8 na lindol. Kasunod yan ng mas malakas na pagyanig o magnitude 7.4 na lindol kaninang umaga na malapit sa Manay, Davao Oriental ang epicenter at ramdam sa malaking bahagi ng Mindanao at Visayas. Di bababa sa 6 ang naitalang nasawi. Nasa state of calamity na ang bayan ng Manay. May report si Argel Relator ng GMA Regional TV. Nagkaklase kaninang umaga sa Mapua Malayan Colleges of Mindanao sa Davao City ng lumindol. Silya ang ginawang proteksyon ng mga estudyante. Hanggang nagbagsakan ang kisame. Nawalan pa ng kuryente. Kaya nangapa sa dilim ang mga palabas na estudyante. Naghiyawan din sa paglikas ang mga estudyante sa St. John Paul II College of Davao. Oh my God, Lord, tapang! Habang sa San Pedro College, may chemical spill pa na nirespondihan ng Bureau of Fire Protection. Nabulabog din ang mga dumalo sa isang convention. Matapos ang pagyanig, nagmadali silang lumabas ng mall na nagkabasag-basag ang salamin ng entrance. Lord! Sa mga opisina, napasilong sa ilalim ng mesa ang mga empleyado. Tago! Tago! Bumigay ang kisame sa pagyugyog. Lord, tama na Lord! Lord! Naalog din ang mga ilaw at gamit sa 10th floor ng gusaling ito. Guys, huwag mo na lumabas. Naka-duck cover and hold ang mga empleyado habang hinihintay na huminto ang pagyanig. Bumuhos ang emosyon sa paglabas nila. Grabe. Suga. Hawak yun ha. Hawak, hawak. Ang mga naabutan ng pagyanig sa labas, walang nagawa kundi mapaupo habang umiindayog ang paligid. Gaya na nasaksihan ng isang youth scooper sa Spring Valley, Buhangin, Davao City. Alin na ba? Nanay, tubig. Napaupo rin sa takot ang mga inabutan ng lindol sa Davao City Fishport Complex. Relax lang. Oh! Iwinasiwas din ng lindol ang mga nakasabit na paninda sa Agdao Public Market. Sa Davao International Airport, may napaupo na lang at meron ding nagsilabasan. Nagambala rin ang mga ospital. Agad inilabas sa kalsada ang mga pasyente ng United Davao Specialist Hospital at Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Sa isang subdivision, gumuho ang isang bagong renovate na bahay. 4 ang nasagip. Ayon sa CDRMO, isang lalaking edad 80 ang nasawi matapos maragana ng pader sa Barangay Tomas, Monteverde. Nakikipag-ugnayan na ang Davao City Social Welfare and Development Office sa mga nilindol para matulungan. Sa inspeksyon ng City Engineers Office at DPWH, wala namang nakitang pinsala sa 4 na pangunahing tulay sa Davao City. Ramdam din ang lindol sa labas ng lungsod. Sa Panabo, Davao del Norte, niyugyug ang mga truck ng bumbero at ambulansya. Sa Tagum City, Davao del Norte, nabasag ang mga salamin at natumba ang mga gamit sa isang mall. Habang sa labas, buwis buhay sa pagbaba ang mga trabahador mula sa itaas ng ginagawang giant Christmas tree. Sa Tagum City Hall, bumagsak ang isang bahagi ng kisame at ilan pang gamit. Nagkabitak sa pader ng isang gusali sa Tagum Doctors College.
Itinatakot din ang pag-uga ng flyover na ito. Sa Nabunturan, Davao de Oro, napakapit na lang sa isa't isa ang mga residente habang inuuga ng lupa. Abot sa General Santos City ang pagyanig, naglabasan ang mga estudyante at nirespondihan ang mga hinimatay. Gayon din sa Caguait, Surigao del Sur. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.